mga powerful na lalaki sa buhay ni Gloria Diaz at mga multi-millionaire na nakarelasyon niya. Kapag nabanggit ang pangalang Gloria Diaz, hindi maaaring mawala ang kasunod nitong mga salitang Miss Universe. Siya kasi ang kauna-unahang Filipina na nakapag-uwi ng prestihiyosong beauty pageant crown noong 1969. Habang nag-aaral kasi siya ng kolehiyo sa edad na 18, pinasok niya ang pageantry at nakapunta ng Miami, Florida para doon labanan ang mga kandidata galing sa ibang panig ng mundo. Si Gloria ay isa sa 12 anak ng abogadong si Jaime Diaz at ng model at socialite na si Teresa Aspillera. Ang kanyang yumaong kapatid na si Rio Diaz ay isa ring artista noon, beauty queen at dating vice mayor ng Pontevedra, Negros Occidental, na naging partner ng singer na si Haji Alejandro at asawa ng yumaong politician na si Charlie Cojuangco. Gumawa ng ingay si Gloria noong 2010 matapos siyang ideklara ng Cebu chapter ng Vice Mayor's League bilang persona non grata. Nangyari ito nang magkomento siya tungkol sa fourth runner-up ng Binibining Pilipinas na si Venus Ra. Aniya mas makikinabang si Ra at iba pang mga Filipina sa pagsagot sa mga tanong sa pageant sa pamamagitan ng paggamit ng interpreter kaysa sa wikang Ingles. Hiningi ni na Cebu Governor Gwendolyn Garcia at Congresswoman Rachel Del Mar ang paghingi nito ng tawad. Subalit sinabi ni Gloria na hindi na kailangang humingi pa ng tawad. Naging kontrobersyal din ang pangalan ni Gloria sa larangan ng pageantry dahil sa tuwing maiimbitahan ito bilang isang judge, paniguradong mahirap na tanong ang maibibigay sa mga kandidatang mapupunta sa kanya. Pero nabasag ang tinatawag na Gloria Diaz curse nang makapagbigay ng magandang sagot si Jasmine Bungay na siyang nagwagi bilang Binibining Pilipinas Globe 2024. Isa rin si Gloria sa mga tumutol sa pagsali ng mga misis sa Miss Universe pageant. Sa kanyang personal na opinyon, dapat ay mayroon silang sarili nilang contest. There is room for so much, aniya. Naging makulay ang pageantry journey ni Gloria Diaz, maging ang kanyang buhay bilang isang artista. Kilalanin naman natin ngayon ang mga lalaking napaibig niya at nagbigay din ng kulay sa kanyang love life. Gabriel Bong Daza III. Galing sa isang maimpluwensyang pamilya si Bong. Ang kanyang lolo ay si Don Gabriel Amando Daza, na matagal na nirespeto at pinagkatiwalaan ng maraming pangulo ng bansa. Ang mga ito ang nag-appoint sa kanya sa mga posisyon sa loob ng ilang mga government companies at committees, tulad ng Manila Railroad Company, PCSO, Petroleum Products Control Board, National Power Corporation, Manila Hotel Company, National Shipyard and Steel Corporation, National Economic Protection Agency, at Board of Censors for Motion Pictures o mas kilala ngayon bilang MTRCB. Isang abogado naman ang ama ni Bong Daza na si Attorney Gabriel Cristobal Ortega Daza Jr. Ang kanyang ina naman ay ang sikat na chef na si Nora Guanzon Villanueva Daza, na kinilala bilang isang culinary icon dahil na rin sa kanyang mga best-selling recipe books. Ang kanilang pamilya ang nag-pioneer ng French cuisine restaurant sa Manila, kaya naman naging sikat ang restaurant nitong Au Bon Vivant sa Manila at nagkaroon ng isa pang restaurant sa Paris noong 80s. 4 ang kanyang mga kapatid, sina Sandy, Stella, Mariles at Nina. Ang nakababatang kapatid na si Sandy ay isang Enquirer food columnist at restaurateur sa likod ng Wooden Spoon at ilang restaurant sa loob at labas ng bansa. Ang isa pang nakababatang kapatid na babae na si Nina ay isang culinary expert na ngayon ay isang food magazine editor. Pinasok ni Bong ang restaurant business at naging matagumpay ito sa napiling karera. Pinasok din niya ang mundo ng politika at naging konsehal ng Makati City, pero nasa pagmamanage ng negosyo ang kanyang kapalaran. Gayunpaman dahil kilala ang pamilya nila sa politika dahil sa kanyang lolo, nagkaroon siya ng mabuting relasyon kay Ferdinand Marcos Jr. na naging malapit niyang kaibigan. Kasama ang ilan pa sa mga kaibigan nila, tulad din na Tony Boy Florendo, Louis Ismael, Louis Cruz. Tumulong sila sa pagtukoy sa Manila social life noong huling bahagi ng dekada 70 at 80.
sa pamamagitan ng mga parties at events na kanilang pinangungunahan. Matatandaan na si Bongbong Marcos ang humalili kay Bong at naghatid sa anak niyang si Isabel Daza sa altar noong ikasal ito kay Adrian Semblat noong September 2016. Noong manalo naman si BBM bilang Pangulo ng Bansa, binigyan din niya ng pagkilala ang matalik na kaibigan. Sa kanyang inaugural na ginanap sa National Museum sa Manila, inilaan ni Marcos Jr. ang seat number 17 para kay Bong Daza at ibinahagi ni Isabel ang litrato nito na may caption na Pop na tawag niya sa kanyang ama. Ikinasal si Bong kay Gloria Diaz noong 1986 at nagkaroon sila ng 3 anak, sina Isabel, Ava at adopted son na si Rafael. Pero hindi nagtagal ang kanilang relasyon at naghiwalay din noong 1995. Gayunpaman, naging maganda pa rin ang kanilang relasyon hanggang sa huli nitong sandali. Pumanaw si Bong noong July 14, 2016. Mahigit 1 linggo siyang nakoma matapos siyang atakihin sa puso. Hindi na rin niya itinuloy ang kanyang medication para sa hypertension. Mahigit 1 taon na rin bago ito nangyari. Mike De Jesus. Matapos ang naging relasyon ni Gloria Diaz kay Bong Daza, masasabing nahanap ng beauty queen ang taong makakasama niya sa kanyang pagtanda. Ito ay walang iba kundi ang banker na si Mike De Jesus, na mas bata kay Gloria, at kahit may agwat sa kanilang edad, pinatunayan naman na siya na ang Mr. Right sa buhay niya. Ang nakakatuwa pa sa kwento nila ni Gloria ay si Mike mismo ay naging matalik na kaibigan ni Bong Daza, na madalas makitang nakakasamang kumain ang dalawa. Paminsan-minsan din ay inilalabas ni na Gloria at Bong kasama si Mike ang kanilang mga anak. Tinawag naman nila itong live and let live attitude. Mabait si Mike sa pagkakalarawan ni Bong Daza. Sinabi nito na noong maospital siya, si Mike ang isa sa mga sumama at nag-comfort sa kanya. Isang mabuting tao na tumulong sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap sa kanyang kalagayan. 9 years younger si Mike kay Gloria, pero masaya pa rin silang magkasama sa loob ng mahigit 2 dekada ngayon. Hindi man sila nagdesisyon na magpakasal, hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagsasama. Pribadong tao si Mike, kaya naman hindi ito napapaligiran ng mga intriga. Vic Vargas. Usap-usapan naman noon ang pagkakaroon ng relasyon ni Gloria Diaz sa kanyang on-screen partner na si Vic Vargas. Ilang pelikula rin kasi ang kanilang pinagsamahan at talaga namang tumatak sa isip ng marami. Una nilang pinagsamahan ang unang pelikula ni Gloria matapos nitong manalong Miss Universe 1969, ang pinakamagandang hayop sa balat ng lupa. Tumatak din sa marami ang mga ginampanan nilang papel bilang mag-asawa, tulad na lamang ng Andres de Saya film series na siyang naging movie hit. Ginawa rin nila ang Sinong Kapiling Sinong Kasiping noong 1977, kung saan nagkaroon ng affair ang may asawang si Vic kay Gloria. Nagtapos si Vic ng architecture sa UST at pagkatapos ay naging guro ng physical education na nagturo ng martial arts sa University of the East. Bata pa lang kasi siya ay pinasok na niya ang sports at naging isang judoka. Nag-alangan man siyang pasukin ng showbiz, pero ginawa pa rin niya ito matapos i-challenge ng kanyang kaibigan. Dito ay na-typecast siya sa ilang genre, tulad ng action at sexy comedy, dahil sa kanyang dark skin, figure at sex appeal. Ikinasal si Vic Vargas kay Rosana Zamora at nagkaroon ng anak, si Basilio Anton Asuncion. Pumanaw siya sa edad na 64 noong July 19, 2003, 15 days pagkatapos niyang ma-stroke at makoma. Isinugod siya sa San Juan de Dios Hospital sa Pasay matapos magkaroon ng typhoid fever sa Subic na naging sanhi ng kanyang stroke pagbalik ng Maynila. Siya ay nakremate at inilibing sa Sacred Heart Church sa Makati, kung saan din nakahimlay ang kanyang mga magulang. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.